Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo. Lingunin naman po natin yung ating mga katabi sa likod, harap. Sabihin po natin, God bless you! Kahit wala pang pananghalian yan, naka-smile pa rin. Mamaya na yan, manananghalian pagkatapos ng misa. Siguro po ang karamihang tanong natin, narito na tayo kay Lord, deboto na tayo, tayo nakapagsisimba, at tayo ay talaga namang relihiyosong nakakapagsimba. Nagdadasal tayong tao, hindi tayo nakakalimot sa Diyos. May mga altar tayo sa bahay, may mga rosaryo, imahe sa mga sasakyan, sa bulsa natin, mayroong mga estampita at rosaryo. Ang tanong, what's next? Ano pa? Ano pa ba ang gagawin ko? Masugid akong deboto, ako ay talaga namang sarado, katoliko sarado de kandado, lamang simbahan, hindi nakakalimot sa Diyos. Pero, hindi ba minsan napapaisip natin, ano pa? Ano ang dapat kong gawin? Nagagawa ko na yan. For a while, ganyan na ang aking pananampalataya. Yung talinhaga po natin ngayon ay talinhaga ng lambat. Ito po ay kakaiba dun sa mga naunang talinhaga na ipinangaral ni Jesus. Ano yung mga talinhagang naunang sinabi niya? Talinhaga ng mga hasig, talinhaga ng mahalaga, mamahaling perlas, naalala niyo yun?
talinhaga noong kayamanan na nakabaon sa isang lupa. Itong mga talinhagang ito nagpapahayag na ang kaharian ng Diyos ay sadyang kaganapan ng ating kaligayahan. Walang makatatapat sa kaligayahan na makilala natin ang Diyos. Yun isa sa mga yung paliwanag doon sa mga naunang talinhaga. Pero itong talinhaga nating ito, kakaiba. Bakit kanyo? Ang sabi sa talinhaga ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay tila isang malaking lambat, fishing net, inihagis sa dagat. At ito ay hinila ng mangingisda. Paghila nito, sari-saring isda ang nahuli nung lambat. Nung mapuno ang lambat, ano sabi sa talinhaga? Ito ay sinamsam. Ito ay tinignan ng mga tao. At natagpuan nila ang dalawang uri ng isda. Ang mabubuting isda na itinago ng mga tao sa kanilang sisidlan at ang tinatawag nilang isdang walang kwenta. Yun ang salita rito, no? Isdang walang kwenta. Anong ginawa daw? Itinapon. Itinapon. Ipinaliwanag naman po kung ano ibig sabihin nito, no? Ito po ay nagpapahayag na tayo yung mga isda. Lahat tayo, inangkin ng Diyos, amin ka, akin kayong lahat. Mahal ko kayong lahat. Ang aking pag-aalay ng buhay ay para sa inyo. At ang kaharian ng Diyos ay inihahanda ko para sa inyong lahat. Yan ano? Tapos, pagdating ng takdang panahon, eto na. Ang sabi sa Ebanghelyo, magsusulit ang bawat isa. Ang mga anghel, katulong ng Diyos, iisa-isahin tayo. Kung papaanong inisa-isa yung isda na nahuli lang lambat. Ang mga nasabing banal, iuuwi ng mga anghel sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang masasama, ang sinasabing makasalanan masasama, sila ay ibubulid sa kaparusahan ng impyerno na sila ay magdurusa. Masaya sana kung lahat tayo mapipiling banal at mabuting isda. Pero sino ba ang makapagsasabi? Tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung tayo ay isang mabuting isda o isdang walang kwenta. Pero, ang maganda po rito, may magagawa pa tayo. May magagawa pa tayo. Hanggat hindi dumarating ang takdang oras o panahon na ang lahat ay haharap sa Diyos at magsusulit at iisa-isahing susuriin. Mayroon tayo pang pagkakataon. Ang tanong ko kanina, ano pa ang pwedeng gawin? Nasa Diyos na tayo, nasa lambat na niya tayo. Ang kailangan lang po natin gawin, ayusin ang buhay natin. Simula sa pagdedesisyon, simula sa pag-iisip o pagdedesisyon, paggawa ng decision, pagsumikapan po natin na ang gagawin nating mga desisyon ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi makapaninira, hindi makapangahamak, magiging tugma sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng desisyon, yung kilos, yung ating pakikitungo sa kapwa, yung ating pagpapatakbo ng ating negosyo, yung ating pagtupad ng ating mga tungkulin, kung tayo man ay empleyado, kawani, pribado man o gobyerno man, ayusin po natin, siguraduhin po natin ang ating ikinikilos. Wag po tayong maalangan sa pagpapakabanal. Yung iba po kasi, parang allergic sa banal na salita. The word holy. Wag po nating wag tayong
iiwasan yon. Dahil mismong ang Ebanghelyo ang gumamit ng salitang banal. No? Na ang ibig sabihin lang naman po yon, ay tayo ay maging tuwid sa ating kilos, tugma ang ating mga desisyon sa kalooban ng Diyos. Nasa sa atin naman po iyon. Sa makatuwid, yung ating pagiging deboto, yung ating mga imahe na iniingatan, hindi po iyan kasiguruhan na tayo ay maliligtas. Yaan ay makatutulong po sa ating kaligtasan. At ang makakapagligtas talaga po sa atin, yung uri ng pamumuhay na mayroon tayo. Nasa lambat na tayo ng Diyos. Nasa loob na tayo ng Kanyang yakap. Narinig na natin ng Diyos. Alam natin ang kahalagahan ng Diyos sa buhay natin. Ang susunod na lamang po natin gawin, ingatan natin ang ating mga kilos, itugma natin ang ating mga desisyon sa Kanya, at nawa ang ating mga ikinikilos ay kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos.